Ang pag-ibig, walang kinikilalang itsura. Ang pag-ibig, dapat malaya. Ang tunay na pagmamahal, dapat hindi dumedepende sa kung anong katayuan mo sa buhay o kung magkanong halaga ang iyong pag-aari. Subalit, bakit nga ba napakalaking problema kapag ang isang mayaman ay umibig sa isang mahirap? Tunay nga ba na hadlang lamang sa tagumpay ang magmahal ng isang dukha? Tunghayan po natin ang storya ng buhay ng dalagang si Maya. Itong si Maya ay isang dalagang masipag magtrabaho. Magaling siyang mag-aral, subalit dahil kapos sa pera ay tumigil. Piniling magtrabaho na nga lamang upang makatulong sa kanyang pamilya. Nang dahil sa kanyang bukas na isipan, taglay na kagandahan at kabaitan ay inibig siya at minahal ng kanyang among si Roldan, isang balo. Palibhasa itong si Roldan ay sadyang romantiko, hindi nga nakapagtataka na siya ay gusto hindi ng dalaga. Bagamat mahirap at napakakomplikado, pinili nga ng dalawa na ilihim na lamang ang kanilang pag-iibigan. Sa paglipas pa nga ng ilang mga buwan, ang dalawang ito palihim na bumuo ng kanilang pamilya. Maging sa pamilya ni Maya, inilihim niya ang bagay na ito. Itong si Roldan, sadyang napakalakas ng loob. Unang-una, balo na nga siya. Pangalawa, maganda ang kitaan niya ng pera sa kanyang trabaho bilang isang engineer. Ang pangako niya nga kay Maya ay handa siyang ibigay ang lahat-lahat ng kanyang pangangailangan. Sabihin lamang nito. Bilang si Maya ay isang inosenteng dalaga, 24 taong gulang na umiibig sa isang lalaking 40 na, wala siyang ibang hinihiling kundi masuklian ang pag-ibig at pagtitiwalang kanyang ibinibigay sa kanyang kasintahan. Itong si Maya ang tipo ng kasintahang napakahaba ng pasensya. Inuunawa niya na madalas talagang abala ang kanyang partner na si Roldan sa kanyang negosyo at trabaho. At bilang si Roldan naman ay 40 years old na, alam na niya ang kanyang dapat gawin. Hindi na bago sa kanya ang ganong sitwasyon. Agad siyang bumabawi sa kanyang kasintahan, lalo na kung alam niyang siya'y nagkulang dito. Hindi na nga nakapagtataka na nagawang mapatibay ng dalawang ito ang kanilang relasyon. Bagamat palihim, umabot na nga sila ng mahigit sa 2 taon. Tulad nga ng sinabi ko kanina, itong si Maya ay hindi mapaghangad ng materyal na bagay. Ganun pa man, palagi siyang binibigyan ng regalo ng kanyang iniibig. Isang bagay na nahahalata naman ng kanyang pamilya. Isang gabi, pagkatapos nilang maghapunan, kinausap itong si Maya ng kanyang ate. Kaya nga Maya, tulad ng sinasabi ko palagi sa'yo, dapat lagi mong Maya! Maya! Huy! Abot? Hoy, Maya, ano ba? Kinakausap kita, tumingin ka sa akin. Ano bang inginingiti-ngiti mo dyan? Aba, tingin nga, patingin ako. Bitawan mo na. Bitawan mo, akin na. Ba, at bagong telepono na to ah. Bago to? Saan mo nabili? Magkano to? Siguro mahal to, no? Ikaw ah, ginalaw mo yung ipon mo, no? Loko ka talaga. Saan to galing? Ang sabi ng ate ni Maya. Ang sabi naman ni Maya sa kanyang ate, yan ba? Ano ate? Ano? Second hand lang yan, hindi yan brand new. Bumili ako niyan kasi yung cellphone ko pumatak sa tubig. Hindi na mabuhay, kaya yan, bumili akong bago. Para may magamit ako. Anong mukha yan? Huwag ka namang hinayang. At least hindi ako nagnakaw para dyan. Hindi ako nangutang para dyan. Alam ko nanghihinayang ka sa perang ginalaw ko. Pero alam ko din naman yun. Para sana sa pag-aaral ko yun, di ba? Pero sa tagal ng panahon may trabaho ako, naisip kong mas kailangan ko yan. Magagamit ko talaga sa araw-araw. Kumpara sa makapag-aral ako, naku, sa haba ng pila, sa dami ng proseso, naku, malabo. 2 taon, 4 na taon, napakatagal pa ng gugugulin para saan? Para sa mas magandang buhay? Di bali na lang, itutuloy ko na lang kung anong ginagawa ko ngayon. Saka, malabong makapag-aral din ako. Isipin mo, ako ang bumibili ng lahat ng pangangailangan sa bahay. Ako nagbabayad ng tubig kuryente.
Pati mga anak mo, kung nagpapaaral. Oh, sige nga. Paano ko sisipagin mag-ipon para sa sarili ko? Medyo natigilan naman ang kanyang ate sa kanyang mga sinabing salita. Aba naman, Ineng, binabaoy mo ba kami? Binabaoy mo ba ako? Kapatid mo ko, Maya, hindi ako ibang tao. Grabe ka namang magsalita, oh. Kahit pa sabihing biro yan, wag ganun. Humingi naman ng tawad itong si Maya sa kanyang kapatid. Maya-maya pa, tumalikod na nga siya. Hawak niya ang kanyang bagong telepono dahil ayaw niyang mas tumala pa ang away na iyon. Baka mas humaba pa ang diskusyon. Ay, baka kung saan pa mapunta ang usapang ngayon. Habang nag-uusap ang magkapatid, hindi sila pinapakialaman ng kanilang mga magulang. Ang kanyang ama ay abala, ang kanyang ina pinapanood lamang sila. Paano ba naman? Itong nanay ni Maya mukhang inaabangan lamang matapos ang kanilang usapang mag-ate. Maya-maya, sumusunod na nga sa kanya upang magpaalala na malapit na ang katapusan. Baka naman daw pwedeng bigyan siya muli ng pera. Malapit na naman ang katapusan ng buwan. Itong si Maya sasahod na naman. Tulad nga ng inaasahan, kinukubra ito ng kanyang ina. Sa dami ng bayarin, ang matitira kay Maya, mahigit 1,000 piso na nga lamang. Kahit pa sabihing mahigit 10,000 ang kanyang kinikita, walang matitira para sa kanya dahil lahat yun gagamitin ng kanyang pamilya. Pambiling gamot, pambayad ng kuryente, pambiling pagkain, bigas, pambayad sa tubig at sa mga utang. O, di ba? Parang ikaw. Oo, ikaw. Hindi ba't ikaw naranasan mo na rin yun? Magbayad ng utang ng pamilya mo na ikaw mismo hindi mo alam kung saan ba ginamit. Tulad nga ng sabi ng ama nitong si Maya, ang kanyang trabaho naman daw ay stay in na kasambahay sa bahay ng kanyang amo, sa pamilya ni Roldan, kaya wala siyang dapat ireklamo. Itong si Maya, mula nga noon, umuwi ng kanilang bahay every 2 weeks. Tila ba obligado pa siyang magdala ng maraming grocery tuwing uuwi siya ng kanila. Ang mga magulang ni Maya, kung tutuusin ay malalakas pa. Lalo na ang kanyang ama, napakalaking tao pero asa na kay Maya. Si Maya, kung tutuusin, dapat hindi siya breadwinner dahil meron naman siyang kuya. Ang kuya niya, 5 taong mas matanda sa kanya. Pero buhay binata, may trabaho bilang isang construction worker at dahil laging kaaway ang kanyang ama, nagpasya itong maglayas. Rumenta na lamang ng bahay at dahil hindi nga raw siya nakatira sa kanilang tahanan, solo niya ang lahat ng kanyang kinikita. Ano pa nga bang aasahan niya sa kanyang ate? 3 na ang anak nito, magkakaiba pa ng ama. 2 taon ang lamang nito kay Maya, pero sa sipag at tiyaga, walang-wala. Sa dami ng problemang kanyang hinarap at haharapin pa, ito mismo ang naging dahilan kung bakit siya lubos na hinahangaan ni Roldan. Napakatibay niya. Oh, di ba? ito pa. Anong isda ang magaling bumaril? Hoy, mahal. Anong isda ang mahal? Uy. Sabihin mo nga sa akin, may problema ba? Nakakailang pick-up lines at jokes na ako sa'yo hindi ka malang ngumiti. Ang hirap mo naman patawanin, may problema ka ba? Pagod ka ba? Alam mo kung inaanto ka na, bumalik ka na sa kwarto mo. Sige na. Oh, di ka pala inaanto. Kaya anong problema mo? Gutom ka na ba? Pamilya mo na naman ano? Sinasabi ko na nga ba mahal, hindi ba't sabi ko nga sa'yo, kung ayaw mo pang umuwi, huwag ka na munang umuwi. Kahit next month ka na lang umuwi ulit. O next month. Diba? Isang gabi, kinausap nitong si Roldan ang kanyang partner. Subalit ang sabi nga nitong si Maya ay hindi raw maaari dahil hahanapin siya ng kanyang mabungangang ina. Idagdag mo pa na itong si Maya ay nahihiya dahil baka mahuli na nga sila ng mga magulang nitong si Roldan. Subalit ipinaalam nga nitong si Roldan sa kanyang partner na si Maya na ang kanyang mga magulang ay papuntang Amerika upang asikasuhin ang kanilang negosyo doon. Ang kanya namang kapatid na isa ay uuwi ng Maynila sa kanyang kondo.
Palibhasa ay ilang beses na rin silang muntikang mahuli, ito mismo ang naging dahilan kung bakit itong si Maya ay mas nag-iingat na nga ngayon. Pinayuhan naman siya ng kanyang partner na si Roldan na ibigay na lamang ang kanyang buong sahod sa kanyang pamilya at wala siyang dapat ipag-alala dahil handang hulugan ni Roldan ang kanyang bank account upang magkaipon daw ito. Nung simula ay ayaw tanggapin ni Maya ang offer ni Roldan, subalit nang sabihin niya na ito ay para sa paghahanda sa kanilang kinabukasan ay pumayag na rin ito. Niyakap ng napakahigpit ni Maya ang kanyang kasintahan. Ang tanong niya sa kanyang sarili, hanggang kailan ako maglilihim? Hanggang kailan kami magtatago? Ang ikinakatakot pa nitong si Maya ay baka hindi siya matanggap ng pamilya ni Roldan. Lalong-lalo na, dukha lamang siya, kasambahay. Baka isipin ng mga ito ay ginagamit niya lamang si Roldan upang gumanda ang kanyang buhay. Bagay na hindi naman totoo. Lumipas pa nga ang ilang mga linggo't mga buwan, tila ba tumatagal na ang mga magulang ni Roldan sa Amerika. Matagal sila bago makauwi. Palibhasa nga, itong si Roldan at Maya ay malayang magkasama sa tahanan ngayon. Malaya silang gawin ang lahat ng kanilang naisin. Itong si Roldan ang kauna-unahang lalaking dumating sa buhay nitong si Maya. Siya ang nakauna dito. Ito mismo ang naging dahilan kung bakit mahal na mahal niya ang lalaking ito. Ang dalawang ito ay nagtatalik na. Hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, minsan 3 beses pa sa isang linggo, daig pang mag-asawa. Kung sa bagay, matagal na nga nilang ginagawa ito. Subalit ito ang kauna-unahang pagkakataon na itong si Maya ay hindi na nga dinatna ng kanyang buwanang dalaw. Mukhang si Maya ay nagdadalang tao na. Sa paglipas nga ng mga linggo at mga buwan, kapansin-pansin ang pagbabago ng itsura ni Maya. Medyo nananaba na nga ito. Unti-unti na ring lumalaki ang kanyang tiyan. Alam mo ba, hindi lamang tiyan niya ang lumalaki. Ang laman ng kanyang bank account, bumibigat din ang bumibigat. Palibhasa itong si Maya, malaki ang tiwala sa kanyang kasintahan, alam niyang hindi siya papabayaan ito. Itong si Roldan, palibhasa ay financially stable kaya naman kampanteng-kampante. Magkahulihan man ay handa na nga sila. Ang iniisip nga lamang ng dalawa ay paano kung hindi sila tanggap ng kanilang mga pamilya sa kanilang mga ginawa? Paano kung palayasin si Roldan sa lugar na iyon? Saan sila titira? Mahirap pa naman para sa isang buntis ang magpalipat-lipat ng tahanan. Bilang paghahanda, naisipan ni Maya na ipagtapat na sa kanyang pamilya ang buong katotohanan bago pa man tuluyang lumaki ang kanyang tiyan. Halos magwala ang kanyang mga magulang, lalong-lalo na ang nanay ni Maya. Ang iniisip nila, paano na raw sila? Ni hindi man lang pumasok sa kanilang isipan kung kamusta kaya ang pagbubuntis ng dalaga. Ang tanging tanong sa isipan ng mga ito, sino na ang magbabayad ng utang at bills nila? Kung itong si Maya ay nagbubuntis, malamang titigil siya sa trabaho. Sino ang gagawa ng paraan ngayon? Alam mo ba, napakakapal talaga ng mukha. Aba, sinabi ba naman ng ama ni Maya dito kay Roldan na handa siyang tanggapin ang lalaking ito kung aabutan siya ng 4 buwan-buwan? Napailing na lamang itong si Maya. Maya-maya pa, dumating na ang kanyang ate at sinigawan siya. O ano? Ha? Ganun na lang yun? Pag mayaman ang nakabuntis, willing tanggapin basta may pera. Ha? Samantalang ako, nagbuntis din naman ako. Nagmahal lamang ako. Tapos kung mamata niyo ang mga ginawa ko, kung mahusgahan niyo ako ay inam, lalo ka na Maya. Araw-araw mo nga kaming tinutulungan pero palagi mong pinapamukha sa amin. Ha? Pinapamukha mo sa akin na madumi akong babae. Kasi 3 anak ko, iba-iba ang ama. Eh ikaw, nagsisimula ka na pala. Hindi naman kayo kasal, di ba? Oh, ano yan? Bastos.
Yan ang sabi ng ate ni Maya. At dahil hindi na nga nagkakaunawaan ang pamilyang ito, nagkabatuhan na nga lamang sila ng masasakit na salita. Nagkasakitan, nagkasampalan, nagkasigawan. Ang pinakamatindi, nagsisisihan imbis na magsuportahan. Magmula nga noon ay hindi na nga umuwi sa kanilang tahanan itong si Maya. Isinama na nga siya ng kanyang partner sa isang malapit na subdivision. Nakabili kasi itong si Roldan ng isang maliit na unit para sa kanila. Ito ang naging pasya ng magkasintahan dahil nalaman nga ni Roldan na malapit nang umuwi ng Pilipinas ang kanyang mga magulang galing Amerika. Ang buong akala nga ni Roldan ay mahigit pang 1 buwan ang kanyang mga magulang sa Amerika. Hindi niya inaasahan nang sumunod na linggo, ginulat siya ng mga ito. May nakapagkwento kasi sa kanyang mga magulang na ito palang si Roldan nga ay nakabuntis ng kasambahay. Nang dahil sa galit ng kanyang pamilya, umuwi ang kanyang mga magulang ng biglaan mula Amerika patungong Pilipinas. Inabot ng kaba at nerbiyos itong si Maya, lalo na nang kaharap na nga niya ang mga magulang ni Roldan. Tinitigan itong si Maya mula ulo hanggang paa ng mga magulang ni Roldan. Ang sabi pa nga ng kanyang mama, "Diyos ko naman anak, Roldan, nauunawaan kong malungkot ang buhay mo magmula nang pumanaw ang asawa mong si Emelisa. Pero Diyos ko naman, wala ka na bang ibang pagpipilian pa? Baka naman may iba pa, ilabas mo na." Ang sabi ng kanyang ina. Ang sabi pa ng kanyang ama, "O baka naman sadyang tanga yan, yang anak mong yan." Aba, hoy, kung iniisip mo Roldan na maaari akong pumayag sa mga kalokohan mong ito, abay magtigil ka. What makes you think na papayag akong papasukin mo sa ating pamilya, sa ating angkan ang babaeng ito? Alipin, mahirap, basura, muchacha. Kung magkaibigan, walang problema. Pero bilang partner mo at asawa, hunghang ka ba? Yan ang galit na sabi ng ama ni Roldan. Bumaling naman ang tingin itong ina ni Roldan sa babaeng si Maya. "Oh, ano yan? Umiiyak ka ba? Ano? Anong iniiyak-iyak mo? Hindi ba dapat magbunyi ka? Hindi ba dapat patuwa ka? Tagumpay ang plano mo. Tandang-tanda ko pa noon nung mag-apply ka sa akin. Ayaw sana kitang tanggapin sa trabaho pero naawa ako sa iyo. Naawa ako sa pamilya mo. Ang sabi mo, ikaw lamang ang pwedeng magtrabaho tumulong sa pamilya mo. Ang bala ko pa nga sana pagbalik ko ng Pilipinas, pag-aralin ka ng kolehiyo. Pero hindi ko akalain na pag-uwi ko ng Pinas, itong balitang itong malalaman ko. Malalaman ko na ginamit ko pala ang pag-alis sa aming mag-asawa para akitin at ahasin ang anak ko. Ang kapal mong babae ka, wala kang delikadesa, wala kang kahiya-hiya. Palibhasa kasi, mukha kang pera. Tama na. Matama na nga kasi. Mama naman, tungkol pa rin ba sa pera ang lahat ng ito? Ha? Huwag mo na akong pakialaman please. Kaya ko na ang sarili ko. Kaya kong panindigan ang kung anumang ginawa ko sa buhay ko. Dahil ba sa pera? Kaya ka ba nagkakaganyan? Grabe ka kung maliitin mo si Maya, bakit kilala mo ba ang kanyang buong pagkatao? Ang alam mo lang kung anong laman ng resume niya, hindi ang buong pagkatao niya, ma. Si Maya ay isang maayos na tao, dalaga. Walang bisyo at mahal ako. May tiwala sa mga ginagawa ko. Alam mo, ma, pa, kung hindi nyo kayang tanggapin ang katotohanang mahal ko si Maya, wala kayong karapatang makita at makasama ang inyong apo. Ang sabi naman ni Roldan. Bigla na nga lamang humagulgol ng iyak itong mga magulang ni Roldan at pinalayas ang dalawa sa tahanang iyon. Nung panahong kasing malaman nitong si Roldan na uuwi ng Pilipinas ang kanyang mga magulang, agad niyang sinabi kay Maya na pumunta sa mansyon at ipapakilala niya raw ito ng maayos.
Ang buong akala nga ni Roldan ay handa ng mga ito na tanggapin kung sino ang babaeng nagpapatibok ng kanyang puso. Doon nga siya nagkamali. At dahil nga tutol ang mga magulang ni Roldan kay Maya, mas lalo nang lumiit ang tsansang makabalik siya sa mansyon. Lumipas pa ang ilang mga araw, masayang magkasama ang dalawa, si Maya at Roldan sa loob ng iisang bubong. Kaya nga lang ang problema, panay ang tawag ng papa ni Roldan sa kanya dahil nga matanda na ang mga ito at ang kanyang mama ay may iniindang karamdaman. Kailangan daw umuwi muna siya ng mansyon pero hindi kasama si Maya. At para walang gulo, sumang-ayon na nga lamang itong si Roldan. May mga pagkakataong kasama niya ang kanyang mga magulang pero mas madalas umuuwi siya sa kanilang tahanan ni Maya. Lumipas pa ang ilang mga buwan, ganun ang sistema ng buhay ni Roldan. At nanganak na nga ang kanyang partner na si Maya. Ang kanilang anak ay isang lalaking sanggol. Malusog ito at nagpa siya nga ang magpartner na gawing junior ang bata. Tutal, alam na nga ng kanyang mga magulang ang kanilang sitwasyon, ang kanilang relasyon, wala na ngang dahilan pa para ilihim ng magpartner na Maya at Roldan ang kanilang pag-iibigan. Nagpasya ang mga ito nang magpakasal sa huwes. Kahit papaano, hindi na nga nakakaranas ng kagipitan sa buhay itong si Maya. Palibhasa, ang kanyang mga magulang ay sabik-sapo, palagi niyang isinasama sa mansyon ang kanyang anak. Tuwang-tuwa naman si Roldan kapag nakikita niyang nagbabanding ang kanyang mga magulang at anak. Kaya lang hanggang sa ngayon ay tutol pa rin itong mga magulang niya kay Maya. Sa paglipas pa nga ng mga taon, maayos namang lumaki ang batang si June. Alagang-alaga siya ng kanyang lolo't lola at ng kanyang mga magulang. Ngayon, nag-aaral siya sa isang pribadong paaralan. Matalino, masipag, maraming pangarap. Yan ang batang si June. Kaya nga lang, tuwing bakasyon, tuwing may okasyon o selebrasyon, bihira mong makikitang magkasama itong si June, Roldan at Maya. Si Maya kasi palaging hindi imbitado. Ang mas nakakalungkot pa, tuwing may reunion at dumarating ang iba't ibang mga kamag-anak nitong si Roldan, ang sabi ng kanyang mga magulang, nasa ibang bansa raw ang kanyang partner. Ang ina ni June ay nasa abroad. Napakasakit ng bagay na iyon para kay June dahil ang pakiramdam nga niya hindi binibigyang halaga ang kanyang inang si Maya. Hanggang sa magbinata na nga itong si June, matured na siya kung mag-isip at kahit papaano alam niya na kung ano ang dapat at hindi dapat. Pa, baka naman pwedeng magpaiwan na lang ako sa bahay. Ayoko nang umuwi ka ng lolo't lola. Basta ayoko. Ang sabi ni June sa kanyang ama. Tinatanong siya nito kung bakit. Ang kanyang sagot, Diyos ko naman papa naman eh. Tinatanong mo pa talaga sa akin? Hindi ka ba naaawa kay mama? Tuwing Pasko, bagong taon o kahit na anong okasyon? Palagi siyang mag-isa sa bahay, walang kasama. Kahit noon pa, ang pakiramdam ko, pinapatay nila ang mama ko sa harapan ko. Wala naman siyang ginawang masama. Wala siyang dapat ikahiya. Mabuting tao ang mama ko pa. Humihingi naman ng pasensya itong si Roldan sa kanyang anak. Anak, pasensya ka na talaga ha. Pasensya ka na kung wala akong magawa sa sitwasyong ito. Nasa tamang gulang ka na kaya nauunawaan kita. At sana unawain mo rin ako. Unawain mo kami anak. Ha? Papa naman, may magagawa ka naman sana eh. Ayaw mo lang. Ang hindi ko kasi maintindihan, bakit ayaw mo? Ayaw mong tumindig sa sarili mong mga paa, Papa. Parang pakiramdam ko hanggang sa ngayon, pinapaikot pa ni lolo't lola ang buhay mo. Papa, kung mahal mo si Mama, ipaglaban mo naman siya. Ipakita mong mahalaga siya sa atin, sa buhay natin. At dahil nga wala na ngang naisagot pa si Roldan, nagtampo na nga sa kanya ang kanyang anak. Hanggang sa maging si Roldan, hindi na rin umuuwi sa kanilang mansyon.
Hindi na rin niya kinakausap pa ang kanyang mga magulang. Palagi na lamang siyang nagdadahilan kung bakit hindi siya dumarating sa mga usapan. Subalit ang kanyang kapatid at mga magulang, hindi sa kanya sumasama ang loob. Ang nais nilang isumpa ay ang kanyang partner, ang kanyang asawang si Maya. Ang palagi nilang iniisip ay baka naman sinisiraan sila nitong si Maya. Dumating pa nga sa puntong si Roldan ay nagkaroon na nga ng karamdaman. Mabuti na nga lamang at nandiyan ang kanyang asawang si Maya na handa siyang alagaan, intindihin at unawain palagi. Kaya nga lang nang dahil sa stress, pagod at depresyon, tila ba mas lumalala ang kanyang kondisyon. Sapilitan pa nga siyang kinukuha ng kanyang kapatid at mga magulang. Sila na nga daw ang bahalang magpagamot sa kanya. At alam nga ni Maya na mas may kakayahan itong kanyang pamilya na alagaan si Roldan. Kaya naman masakit man sa loob niya, ibinigay niya ang kanyang asawa dito. Kaya lang, magmula nga noon ay hindi na nga nila nakita pa itong si Roldan. Maging si June, hindi na rin pinapayagang makapasok pa sa mansyon. Lumipas pang ilang mga linggo, nabalitaan na nga lamang nila na ito palang si Roldan ay matagal nang patay. Pilit na hinanap ni June at Maya ang puntod ng kanyang ama at doon na nga lamang sila pumunta. Lalong nagtanim ng sama ng loob itong si Maya at June sa pamilya ni Roldan. At dahil may naiwang pera itong si Roldan sa kanilang bank account, iyon ang ginamit ni June upang makapagtapos siya ng pag-aaral. Pagkatapos ng ilang mga taon, ngayon itong si June ay isa ng ganap na doktor. Nang dahil sa kanyang talino at galing, pinag-aagawan ng mga pribadong ospital itong si Dr. June. Ginawang lahat ni June ang paraan upang gumaan ang buhay nilang mag-ina. Binigay niya ang mga pangangailangan ni Maya. Kasabay ng patuloy na pagyaman ni Dr. June at Maya, mas naging komportable na nga ang kanilang pagsasama bilang mag-ina. Alam mo ba, sa pagkakataong ito, maging mga kapatid ni Maya, sinusubukan na nga siyang kontakin at lapitan, makausap, para naman daw makahingi ng kaunting tulong. Kesyo, nagsisisi na raw sila, kesyo nagkamali lamang daw sila dahil tao lamang sila at hindi perpekto, yan ang kanilang mga dahilan. Pero nang minsang pagbigyan, nang minsang pagkatiwalaan, alam mo ba, muntikan pang pagnakawan. Paano nga naman bang hindi masisira ang tiwalang ibinibigay niya sa kanyang mga kapatid? At dahil nga naging bato na ang puso ni Maya sa dami na nangyari sa kanyang buhay, idagdag mo pa na natuto na nga siya. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga kapatid ay mayabang. Napakadamot mo naman, Maya. Napakayabang mo. Akala mo kung sino ka na. Bakit? Palibhasa yung anak mo, doktor, nagkakaganyan ka. Oy, Maya, lumingon ka sa pinanggalingan mo. Katulong ka lang dati. Muchacha, alipin. Kung hindi mo lang inakit yung amo mo noon, hindi ganyan ang buhay mo ngayon. Gaga. Saad ng kapatid ni Maya. Itong si Maya, wala nang sinabi. Pinagsaraduhan na lamang niya ng gate ang kanyang ate. Ayaw na nga niyang makipagtalo pa sa mga taong sarado naman ang isipan. Ilang buwan pa nga ang nakakalipas, nagulat na lamang itong si Maya at June dahil may tumatawag sa kanilang telepono 10 oras ng gabi. Napag-alaman nila na ito pala ay kapatid ni Roldan. Inuutusan niya itong si June na baka naman pwedeng gawa ng paraan na gamutin at alagaan ang lolo nito. Grabe naman kayo, Dok. Baka naman pwedeng gawan nyo ng paraan. Kung nagagawa nyong gamutin yung ibang tao, kahit walang pambayad sa inyo, bakit hindi ang lolo't lola ninyo? Anong klaseng apo ka naman? Naturingan kang doktor, wala kang kwenta? Palibhasa manang-mana ka sa iyong ina, manggagamit kayo, mga mangmang. Kung pera lang at pambayad ang usapan, kahit cash babayaran ka namin ngayon. Gamutin mo naman yung lolo mo. Ang sigaw pa ng kapatid ni Roldan sa telepono. Ang sabi naman ni Doc, "Teka lang po muna, kumalma po kayo. Hindi ko po kayo maintindihan kung humihingi po ba kayo ng tulong o inuutusan niyo ako. May malapit na ospital po sa inyong bahay, bakit hindi niyo siya doon dalhin?"
Ano hong kinalaman ng aking ina sa mga bagay na ito? Para ho sabihin ko sa inyo, wala ho kayong karapatang siraan ako o siraan ang aking ina sa akin. Mas kilala po namin ang aming mga sarili kaysa sa inyo. Wala kayong ambag sa buhay namin kundi sama ng loob. Bakit? Akala nyo ba nalimutan ko na? Kayo ang dahilan kung bakit hindi ko malang nayakap ang aking ama nung pumanaw siya. Ni hindi namin siya naihatid sa kanyang huling hantungan. Akala nyo ba hindi ko alam? Akala nyo ba wala akong alam? Wala naman sanang problema eh. Kung ayaw nyo ho sa amin, ayaw namin sa inyo. Kung wala kayong pakialam sa amin, edi wala kaming pakialam sa inyo. Pero wag na wag nyo kong tatapakan ng pagkatao ng nanay ko sa akin. Siya ang gumawa ng paraan para mabuhay ako, para makasurvive kami. Hanggang sa ngayon na doktor na ako. Wala kayong karapatan. Kahit nakatiting. Kung ipagpapatuloy niya ito, asahan yung sa husgado tayo maghaharap-harap. Ibinaba na nga lamang nitong si June ang telepono. Kinontak niya ang pinakamalapit na ospital sa lugar ng kanyang mga lolo at lola. Tumawag ng ambulansya at nagpapunta ng doktor doon. Napaluhan na nga lamang si Maya nang marinig niyang kausap ng kanyang anak, ang kapatid ni Roldan. Narinig niya kung gaano siyang kamahal ng kanyang anak, kung paano siyang ipinagtanggol nito. Makalipas pa ang ilang mga araw, nabalitaan na nga lamang ni Maya at ni June na hinati-hati na pala ang mga ari-arian ng pamilya ni Roldan at hindi man lamang hinatian o pinamanahan itong si June. Subalit tulad ng inaasahan, itong si June walang pakialam sa kayamanang iyon. Nagpasya na nga lang itong si June na isama ang kanyang ina sa lungsod ng Maynila. Doon sila nabuhay magkasama at itong si June hindi na nga nag-asawa dahil para sa kanya, nais niyang makabawi sa kabutihan at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ng kanyang ina. Okay lang, kahit tumanda siyang mag-isa. Alam niya daw kasi na hindi naman masasayang ang kanyang panahon dahil ito ay ilalaan niya sa kanyang nag-iisang ina. Taon-taon, dumadalaw ang mag-inang ito sa puntod ni Roldan. Kahit na halos wala nang makakilala sa mga ito dahil mayaman na nga sila, ay hindi pa rin sila mapagmataas. Sinusubukan pa rin nilang tumulong sa mga taong nangangailangan. Biglang kumalat ang bali-balitang baka tumakbo ito sa halalan. Kaya naman, biglang nilapitan si June ng kanyang tiyahin. Ibinibigay nito ang manang dapat daw ay para kay Roldan. Ito raw ang bahaging para naman kay June. Subalit ang kapalit daw noon ay wag daw siyang tatakbo sa halalan dahil ang kanyang tiyahin pala ay tatakbo bilang politiko. Tumanggi naman si June. Hindi niya tinanggap ang pera at sinabi niya na hindi niya kailangan pumasok ng politika upang makatulong sa kanyang mga kapwa. Napatahimik at napatungo na nga lamang ang kanyang tiyahin ng panahong iyon. Ang kapatid ni Roldan, lumayo na nga ito. Lumapit naman si Maya sa kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Nagpasalamat sa Panginoon dahil binigyan siya ng isang mabait at matalinong anak. At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Shout out time! Nabati ko po ng magandang araw si Miss Erlinda Claveria, Mirna Galicia at Bing Jorge. Miss Marivic Bueno, kamusta ka na? Miss Presi Kacha, Cherry Martinez at Jenaline Palencia. Hello, Miss Celia Gonzalez, Lorna Sarmiento at Nelia Muñez. Last but not the least, shout out po para sa inyo, Marian Riego, Shirley Sefil, Pat Paniza, at Evangeline Malabanan. Maraming salamat po sa lahat ng komentong inyong iniiwan sa bawat storyang ating ini-upload. Nawa po ay magkaroon po kayo ng mas maganda pang mga araw sa parating na linggo. Advance Merry Christmas po.